Okay. Ngayon, gagawa tayo ng fish trap gamit ang chicken wire o mesh. Ito ay mayroong sukat na 1.5 meter by 3/4. Ito ay ang gagamitin natin para makagawa ng fish trap ng tilapia. Yan, ilatag lang natin ng ganyan. Yan ay 3/4 ang size ng butas. May haba siya ng 1.5 meters. Ang magagawa nito ay isang fish trap lamang. Bunot lang natin na ganyan. Medyo matigas, mag-ingat lang po kasi matulis ang mga dulo nito. Ang pagputol ng gunting o cutter. Ngayon, ang gagawin natin, yan, nailatag natin, hatiin natin sa 3. Ituloy lang natin ang pagpuputol. Yan, cut lang natin yan hanggang matapos. Ayan, naputol na natin. Okay na yan. Sa next step ulit. Ang gawin natin, kunin natin yung isa. Yan. Hahatiin ulit natin sa gitna. Ganon. Pagpantayin natin ng ganyan para pantay ang paghahati natin. Ganyanin na lang, mano-mano na lang, huwag mo nang gamitan ng metro. Kung meron ka, pwede rin, pero mas maganda to kasi para pantay-pantay yung butas. Yan, hatiin lang na ganyan, diretso lang yan. Yan yung magsisilbing base at takip ng ating fish trap. Diretso lang yan. Cut mo lang na ganyan. O, yan na. Malapit na. Mag-ingat lang kasi matutulis yung dulo niyan. Kasi matigas tong chicken wire na to eh. Hindi kagaya ng iba na o ganyan, o di ba? Pantay na. Okay na yan. Para sa base at con natin. Yan, ayusin lang natin para hindi siya maglukot. Flat na nga yan. Okay na yan. Tapos kunin natin yung isa na nahati natin. Ganyan lang yung paggawa ng fish trap natin. Yan. Ganyan ang kalalabasan pagkatapos. Dahan-dahan lang po. Kasi matutulis yung dulo nito. Nakakasugat. Dito tayo muna sa gitna mag-umpisa. Ganyan, no?
papaikot lang natin yung pinakadingding. Yan, mag-ingat lang sa pagyupi ng ganyan kasi matutulis yan. O kaya gumamit kayo ng panungkit o kahoy para hindi matusok ang kamay. Kasugat din yan, masakit din yan pag natusok ang kamay, parang natusok ng karayom. Ganyan, dahan-dahan lang, matapos din yan mamaya. Pero pagkatapos nito, ulit naman. Yun lang, paikot mo lang na ganyan. Fast forward natin. Yan, tapos na natin yung isa. Kunin na naman natin yung isa para gagawa tayo ng dugtong natin lang doon. Gawa tayo ng parang pintuan nila para pag makapasok sila, doon na lang sila. Yan. Ganyan yung itsura niya. Yan na Bali nagsalubong na yun sa una. Parang naging mayroon siyang pintuan. Pa-slant lang sa gitna, parang letter V. Ingat lang guys, kasi masakit talaga yan sa kamay. Fast forward ulit natin. Yan guys, malapit na. Nagmumukha na siyang fish trap. Ngayon, kunin natin yung maliliit na nagputulan natin. Yan. Yan yung magsisilbing natin wall ng fish trap natin, o kaya yan yung magiging parang pintuan na niya. Yan, ganyan lang lapit na yan guys. Tapos na. Fast forward ulit natin.
Okay guys, tapos na tayo sa paglagay ng wall. Ngayon, kunin na natin yung pangitaas o bubong ng fish trap natin. Yan, patong lang natin ganyan. Madali na lang yan po kasi pantay lang natin sa base at saka sa taas, pagpantayin lang natin. Malapit na yan guys, ganyan lang. Fast forward natin guys. Oh, yan guys. Tapos na. Okay, yan na yung output natin. Oh, yan. Tingnan nyo. Mayroong sa kabila, sa yung daanan. Pero sa kabilang part naman, dalawa. Pag dyan pumasok ang isda, tilapia, kung ano mang isda, basta kasya sa butas, posible na siyang makalabas kasi matutusok sila pag pipilitin nila. Yan, mataratrap na sila sa loob. Yan yung style niya. Madali lang gumawa, pero yun nga lang, medyo masakit sa kamay. Yan, tapos na. Oh, di ba? Okay. Ngayon, gagawin natin, maglalagay tayo ng butas sa itaas. Ito ay magsisilbi na daanan ng mga isda pag kukunin natin. Diyan. Kasi hindi pwede naman sa pintuan na ginawa natin sa gilid-gilid, di pwede doon. Kaya magagawa tayo dito sa taas para diretso yung paglabas nila. Kukuha lang tayo ng yung mga ritaso na chicken wire of mesh. Yan yung gagamitin natin. Ganyan. Para mas madali, gamitan na lang natin ng may wagang zip tie. Yan, zip na lang natin para mas madali. Ganyan. Para hindi siya mawawala pag iaangat natin yung takip. Lang. Malapit na yan. Dali lang sundan. Ang bali magagastos mo dito is mura lang, mga kulang-kulang na 300 pesos. Okay na yan. Pag magpapagawa ka ng ganito, may labor siyang 50 pesos sa'yo ng materials. Pero pag ikaw gagawa, yun lang materials ang bibilhin mo. Kaya dito sa amin, ganito yung pinanghuhuli nila ng isda. Dati net, ngayon ganito na lang. Kasi lalagay mo lang dun sa gilid ng mga pilapil o kaya sa mga maagos na tubig. Doon karamihan ng isda ay makukuha mo doon ay mga tilapia. Depende sa size ng fish trap mo kung anong size. Kung mas malaki yung butas kaya uno, malaki niyo makukuha. Ang akin is 3/4 lang kaya katamtaman lang. Kaya guys, ito na yung output natin, ready to
ilagay sa tubig. Yan. Thank you!